Magandang hapon po sa lahat. Ngayon ay 3:90 na po ng hapon, December 1, 2024, araw ng linggo. Merry Christmas po sa lahat. Ngayon po mga kaibigan, ang ating pag-usapan ay tungkol sa mga awit 45. Dito sa mga awit 45, awit sa maharlikang kasalan. So ito po ang ating pag-usapan po ngayon. So aking babasahin sa verse 1. Kay gagandang pangungusap ang naroon sa isipan, habang aking hinahabi ang awit sa haring mahal. Ang katulad ng dila ko ay manulat ng maalam, panulat ng dalubhasang, sumulat ng kasaysayan. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa hapong ito. Gabayan po kami, O Lord, na aming maunawaan iyong salita. Lord, siya'y lamang ang pangkalutian. Sa pangalan ni Jesus namin pa yung tagapagligtas. At po'y magsabi ng Amen and Amen. So, awit sa maharlikang kasalan. So, may panahon para sa lahat. So ngayon ay ang ating pag-usapan ay tungkol sa itong mga kaibigan, maharlika pa, maharlikang kasalan. So ibig sabihin na siya, garbong kasalan kasi maharlika. So yan, so dito ngayon mayroon kasi sa alaala ko yung bata pa kami doon sa aming lugar sa Cotabato. Mayroon tinatawag na so may ara nga mayroon pong tao na parang nagtutula, so magaling siya mag-compose. Mayroong mga koronasyon, so sa koronasyon na yan mayroong tinatawag na mayroong talaga, na parang magsalita, parang i-describe yung nanalo, So magaling siya, So ito ganun din sa So biro mo yan, So kay gagandang pangungusap ang naroon sa isipan, habang aking hinahabi ang awit ng haring mahal. Ang katulad ng dila ko ay manunulat ng maalam, panulat ng dalubhasang, sumulat ng kasaysayan. So ibig sabihin magaling talaga, So ito naman ay oral. Pero nihambing niya sa magaling na sumulat, Sa ating mga Pilipino, yung manunulat natin na Pilipino, si Nick Joaquin, ang sabi po nila ay bago ito magsulat, yung parang umiinom muna. So maaring sabi po ng iba, So yan, sa lahat nga ng nilikha, nakisag kang hindi hamak. Sa lahat ng nilikha, makisig kang hindi hamak. So ito na yung description niya sa groom, So makisig. Kapag nagtatulumpating panghihina kung mangusap, ikaw nga ay pinagpala ng Diyos sa tuwit-tuwina. So ang description niya sa bride, maliban na makisig, so siya, yung pinagpala. So siya, yung description ng isang bride, iwan ko kung ang bride ay gi-describe na rin, So tingnan po natin. So dito sa 3, ikaw na haring bantog, isakbat mo ang sandata, sagisag mo'y maharlika, malakas ngat dakila ka. So sa 4, maglakbay kang mayroong dangal,
Tinataglay ang tagumpay, alang-alang sa matuwid, ipagtanggol ang katuwiran. Tagumpay ay matatamo sa lakas mong tinataglay. So dito mga kaibigan, parang isang prayer din po pala siya, no? Kasi nakalagay na ipagtanggol ang katuwiran, no? So dito na, maglakbay kang mayroong dangal, tinataglay ang tagumpay, alang-alang sa matuwid, ipagtanggol ang katuwiran. So dito mga kapatid, no, inaano pa rin yung katuwiran, no? So binibigyan ng diin ang katuwiran. Kasi kahit saan man, no, ang pinakamahalaga ay katuwiran, na matuwid ang bawat isa sa atin para maging maayos, no? Na huwag natin kalimutan ang 10 utos sa pinaigsi, na unang-una ay bali natin ang Diyos na ating buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas. At pangalawa ay tungkol sa ating kapwa. Ibigay natin ang ating kapwa tulad ng ating sarili. So, ito mga kapatid, pag ating itong palaging gabay sa atin, so makatarungan po tayo. So dito sa 5, palasyo mo'y matatalim, pumapatay ng kaaway. Susuko ang mabansa at sa iyo'y magpupugay, no? So yan, ang bigyan ng respeto o kaya saludo, no? Di ba pag halimbawa yung sa military police, sa gwardiya o kung ano pa mga organization, may mga saludo, no? Pag yung isa ay ano siya, siyempre saluduhan, no? Ayan. Ibig sabihin na respect, no? Po sa atin naman, sa mga Pinoy, no? So, yung naalaala ko yung sa Norala, Cotabato noon. Pagdating ng alas 6, di ba alas 6 mayroong kwan sa simbahan, yung parang may batingaw, no? So ngayon, mga bata, umuwi. Kahit naglalaro yan, umuwi. Tapos nagbe-bless sila sa mga matatanda, no? Siyempre, unahin nila yung lola at lolo, mami nila at daddy nila, no? So, yan. So, dito ngayon sa 6, iyang tronong tinanggap mo na kaloob ng Diyos. Isang tronong magtatagal at hindi na matatapos. Matuwid kang maghari sa bansa mong nasasakop. So ito mga kaibigan, no, pag si Lord ang nagtatag, so hindi basta-basta mabuwag yan, no? Kasi tinatag ng Diyos. So ito yung pinakamaganda na pag kinasihan ka ng Diyos, success talaga, no? So ang mga kaibigan, ang promotion is not from anywhere else, not from the south, north, west and east. It's only from the Lord. Kaya kung tayo ay empleyado, kung sino mataas sa atin, ito ay kinasihan po ni Lord yan, no? Kaya dapat nating igalang, no? Magpupugay po tayo. So dito ngayon sa 7, katarungan iyong mahal sa masamay na mumunhi. Kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili. Higit sa sinuwang hari, higit sa sinumang hari, kagalakang tanging-tangi, no? Kaya naman ang iyong Diyos, yung ikaw ay pinili. Katarungay iyong mahal. O so, ibig sabihin mga kaibigan, pag ating mahalin ang katarungan, si Lord ay nasa atin. Parang kung sa kwan pa ay patas, o kaya makatarungan, no? So, alimbawa, mga kaibigan, no? Kasi ako ay, naalaala ko yung nagtanim kami ng palay. Sa aming pagtanim ng palay, mayroon kaming kain.
Dami kasi tawag diyan ay tanum kasi walang planter kasi mga kaibigan dito sa atin, pero mayroon na daw 'no. Narinig ko mayroon na daw planter 'no, sa Korea mayroon na 'no, yung halimbawa magtanim ka ng palay, puro na makina, parang wala akong nakitang kalabaw, puro na makina 'no. So ibig sabihin ang mga farmers ay hindi na po mahirapan. Hindi na po siya mahirapan na magbungkal ng kanyang bukirin dahil po sa mga makinarya 'no. Pag mag-araro, may rotor na. Mayroon tayong rotor dito sa atin, may bao-bao. Tapos planter naman 'no. So ang problema lang sabi ng iba, baka wala ng income yung mga tao. Ibig sabihin niyan ba magtatanim, siyempre bayaran mo yung magtatanim 'no. Kung may planter na, hindi ka nakukuha ng mga magtatanim 'no, kundi makina na lang ang gagamitin 'no. Kaya sabay tama rin yung nag-comment na gano'n 'no. So siyempre dahan-dahan lang. Kasi mga kaibigan 'no, yung pag mag-farm tayo halimbawa sa isang hektarya halimbawa, maka-income tayo ng 50,000 no, na makanit ng 50,000 sa isang hektarya. So ibig sabihin niya na sa isang taon 'no, malaki rin. Kaya depende po sa kuwan siya. Depende po kay Lord 'no, kasi ang pagpapala ay mula sa Kanya. Tapos dito na po tayo. Yan. So, dito na tayo. Katarungan iyong mahal sa masamay na mumunhi. Kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili. Higit sa sinumang hari, kagalakang tanging-tangi. Tayo ay sa next verse na, sa 8. Sa damit mo'y nalalanghap. So, grabe, no? Sa damit mo'y nalalanghap 3 uri ng pabango, no? So, grabe, no? So alam mo yung makibigan, no? Yung pabango ay kailangan din po natin. So, ito naman ay 3 uri yung pabango niya, no? Mira, aloy, saka kasa na buhat sa ibang dako. No? Grabe, no? Inaaliw ka ng tugtog sa garing na palasyo mo. O kay gagandang prinsesa ang katulong na dalaga. Samantalang sa kanan mo nakatayo, yaong reyna, palamutit gintong lantay sa damit na suot niya. So, grabe talaga, no? So may mga, 'di ba pag may ikasal sa kasal mayroong abay, no? Mayroong abay talaga sa kasal. May mga abay, no? Kung sa kay Lola pa tawag niya dama eh. Sa atin, o kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya iyong Panginoon, narapat na iyong sundin. Yan. So ngayon dito, parang pwede nating apply sa kwan na ang babae o misis susunod sa mister. Ibig sabihin na kasi minsan mayroong nag-aaway dyan dahil sa kwan o dahil sa decision. So, sa ngayon kasi, dahil sa God, no? So, parang label na siya. Pero sabi naman ni Dr. Santiago, ang babae talaga ay palaging nasa ilalim, no? Sa structure pa lang. So, ibig sabihin niya na sumunod. Pero ngayon, parang win-win no? Diba, may problema. Parang may win-win solusyon na. So, halimbawa, may desisyonan yung mag-asawa, no? So, may may win-win solution na tinatawag. So, hindi pwede sabihin ng mister, ako ang hari, no? So, hindi. Kundi pag-usapan, no? So, parang gamitan natin ng ng guide para maging maayos po, no? So, yan ang kailangan natin na po natin ng guide, no? Lagyan natin ng guide o
gamitan ng guide para maganda. So, ito na mga kaibigan, ha? So, ngayon, dito sa the verse, yaong tagatiro, handog nila ay dadalhin. Pati ang mayayaman sa iyo ay susuyo rin. So, siyempre sa mga kasalan, may mga regalo, no? So, sa ngayon kasi, halimbawa, ako ay mag-attend ng kasal. Minsan, hindi ka naman nakaprepare, no? So, minsan pera na lang, no? Kasi halimbawa, bagong kasal, siyempre, establish pa yan sila. Mag-establish pa yan. So, ang pinakamaganda doon ay, halimbawa, bigyan natin ng, kasi noon 500 ako, ngayon 1,000 na, no? Halimbawa, bigyan ng 1,000. So, yung 1,000, malaking tulong na po yan para makatulong sa kwanso. Halimbawa, ang umattend ay 100, no? Pag magtag 1,000, 100,000 din, no? So, ibig sabihin na sa pag-umpisa ng mag-asawa, sa kanilang pag-umpisa sa kanilang trabaho at sa kanilang pagsasama ay malaking tulong na po yun. Makatulong na po siya sa pag-establish ng family, no? Siyempre, halimbawa, wala pa silang sariling bahay, mag-board pa yan, no? Tapos ito naman sa 13. Ang prinsesa sa palasyo'y pagmasdan mo't anong ganda. Sinulid na gintong-ginto ang hinabing damit niya. So, grabe, no? Grabe ang kanyang damit, no? Pag ito, napaka-ganda ito, no? Sa magara niyang damit, sa hari ay pinapunta. Ang abay ay kasama, haharap sa hari nila. Wow, grabe, may mga abay. Pag sa Ilonggo padama, no? Sa masamang masasaya, ang lahat ay nagagalak. Nagsipasok sa palasyo, kanyang hari ay hinanap. Darami ang iyong supling sa daigdig maghari, kapalit ng ninuno mo sa sinundang mga lahi. Dahilan sa aking awit ikanamay, dinadakila, kailan may pupurihin nitong lahat na nilikha. So, ito yung last verse, mga kaibigan, ha? So, 17 siya. So, basahin ko po bago tayo mag-pray. Basahin ko po mula sa umpisa. Awit sa maharlikang kasalan. So, ito po, mga kaibigan. Isang maikli, isang maskil ng angkan ni Kura. Upang awitin ng punong mga awit ang awit ng pag-ibig. So, kwan pala ito, parang love story siya, no? So, maganda, no? Talagang love. Kay gagandang pangungusap ang naroon sa isipan habang aking hinahabi ang awit sa haring mahal. Ang katulad ng dila ko ay panulat ng maalam, panulat ng dalubhasang sumulat ng kasaysayan. So, next verse 2. Sa lahat nga ng nilikha, makisig kang hindi hamak. Kapag nagtalumpatit, pambihira kung mangusap. Ikaw ay pinagpala ng Diyos sa tuwi-tuwi na. O ikaw na haring bantog, isakbat mo ang sandata. Sa gisag mo'y maharlika, malakas nga't dakila ka. Maglakbay kang mayroong dangal. Tinataglay ang tagumpay, alang-alang sa matuwid. Ipagtanggol ang katuwiran, tagumpay ng ay matatamo. Sa lakas mong tinataglay. Palasyo mo'y matatalim, pumapatay ng kaaway.
Sumuko ang mabansa at sa iyo'y magpupugay. Iyang tronong tinanggap mo na kaloob ng Diyos. Isang tronong magtagal na hindi na matatapos. Matuwid kang maghari sa bansa mong nasasakop. Katarungay iyong mahal sa masamay na mumunghi. Ka naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili. Higit sa sinumang hari, kagalakan tanging-tanging. Sa damit mo'y nalalanghap 3 uri ng pabango. Mira, aloy, saka kasya na buhat pa sa ibang dako. Inaaliw ka ng tugtog sa garing ng palasyo. O kay gagandang prinsesa ang katulong na dalaga. Samantalang sa kanan mo nakatayo iyong rina. Palamutay gintong lantay sa damit na suot niya. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ay paibigin. Sila'y iyong Panginoon, nararapat na iyong sundin. Yaong mga taga-Tiro, handog nila ay dadalhin. Pati mga yaman sa iyo ay susuyo rin. Ang prinsesa sa palasyo'y pagmasdan mo't anong ganda. Sinulid na gintong-ginto ang hinabing damit niya. Sa magara niyang damit sa hari ay pinupunta. Mga abay na kasama harap sa hari nila. Sa masamang magsasaya, ang lahat ay magagalak. Nagpapasok sa palasyo, kanyang hari ay hinanap. Dumarami ang iyong supling sa daigdig maghari, kapalit ng ninuno mo na sinundang mga lahi. Dahilan sa aking awit, ikanamay dadakila, kailan may pupurihin nitong lahat na nilikha. Purinawa ang Diyos sa kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita. Lord, tulungan po kami na ito ay aming maalaala, aming ma-share. At Lord, tulungan mo kami, Panginoon, at gamitin kami sa makapayang paraan. Sa iyo lamang ang parang kalwatian. Dinadayin ko ito, Ama, sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon takapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless us all.